Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Huli cam, estudyante, nasagi ng SUV. Pagnanakaw ng dalawang lalaki sa cellphone shop, huli cam din. 2.5 billion pesos na halaga ng gadget at pera natangay. Ilang palaisdaan sa Pangasinan natutuyo na dahil sa mainit na panahon. Ilang bangus growers gumagamit na ng water pump. At nagagandahang bonsai ibinida ng isang bonsai master sa Kalasyaw, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, nararanasan ang pagkatuyo ng ilang palaisdaan sa Pangasinan dahil sa labis na init ng panahon. Kaya naman ilang bangus grower na ang gumagamit ng water pump para malagyan ng tubig at hindi matuyuan ang kanilang palaisdaan. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng SAMAPA sa mga bangus producer sa buong probinsya ng Pangasinan, especially doon sa mga fish pond owner para malaman yung sitwasyon ng kanilang mga palaisdaan ngayong mainit ang panahon. Araw-araw kung i-monitor ni Greg Bautista ang kanyang palaisdaan sa barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan. Hindi pwedeng magkulang sa tubig ang fish pond, lalo pat libu-libong fingerlings ang kanyang inaalagaan. Nilalagyan niya ng tangsi para hindi makuha ng kanyon, yung ibon, tapos winawater pump yun. Oo, may tubig na papasok. Ngayong nararanasan ng mainit na panahon, apektado na rin ang ilang palaisdaan sa bayan. Sa ganitong mainit ang panahon ay karaniwan na natutuyo ang ilang palaisdaan dito sa Mangaldan, Pangasinan. Kaya ang ginagawa ng mga bangus grower ay ginagamitan ng water pump ang kanilang mga fish pond. Aabot sa mahigit 500 hektarya ang mga palaisdaan sa bayan na matatagpuan sa mga barangay ng Maasin, Salaan at Talugtog. Sa kabila ng pagkatuyo ng ilang palaisdaan sa bayan, wala namang nakikitang problema ang Samahang Magbabangus sa Pangasinan o SAMAPA sa supply ng bangus ngayong nalalapit na Semana Santa. Sa pakikipag-ugnayan ng SAMAPA sa mga bangus growers sa probinsya, tiniyak nila ang sapat na supply sa ngayon at maging hanggang sa mga susunod na linggo. We are confident, the group is confident about the numbers. Rest assured na ang production natin so far as the bangus Pangasinan production is concerned, okay tayo. Samantala, patuloy rin ang monitoring ng Agriculture Office sa mga apektadong bangus producer sa Mangaldan. Bukod sa mga ibinabahaging intervention, nakatakda rin sila magbigay ng assistance sakaling kailanganin ng mga bangus producer. Chris, sa monitoring ng Pag-asa, as of 2 p.m. ay naitala ang 44 degrees Celsius na heat index sa lungsod ng Dagupan ngayong araw. Actually, mas mababa yung mga naitatala na heat index ngayong linggo dahil na rin dun sa umiiral na shear line. Pero ayon sa Pag-asa, naitala daw yung pinakamataas na heat index ngayong taon sa lungsod ng Dagupan noong March 28. Asahan daw na sa mga susunod na linggo ay mas mataas pa yung maitala na heat index sa Dagupan City. Samantala, dahil taon-taon naman na raw na experience yung mainit na panahon ay batid na rin daw ng mga bangus producer yung kanilang mga gagawing intervention para maprotektahan at maalagaan ang kanilang mga alagang bangus. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pagnanakaw ng dalawang lalaki sa cellphone shop sa Tayug, Pangasinan na huli cam. Nakaalerto CJ Torida. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang lalaki sa loob ng isang cellphone shop sa Tayug, Pangasinan, alas 3:30 ng madaling araw noong Sabado. Nakasuot ng jacket at face mask ang isa at may dalang backpack. Ang isa na may naka-shorts at nakasuot ng helmet. Makikita rin ang lalaking naka-helmet na sinusubukan buksan ang vault. Ayon sa store manager, maaaring hindi nabuksan ng mga suspect ang vault kaya binuhat na lang ito sa katinangay. Laman ng vault ang nasa 68 unit ng mamahaling cellphones at iba pang gadgets na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Kabilang na ang 200,000 pesos cash
na nasa loob din ng vault. Kasi lahat ng gamit namin, bolt, wala sir. Halos lahat ng unit. Ayon sa Tayug Police, gumamit ng bolt cutter ang mga suspect upang makapasok sa shop. Inabot ng 30 minuto ang pagnanakaw ng mga suspect base sa kuha ng CCTV. Patuloy po tayo na kumukuha ng mga CCTV footages dito sa vicinity nitong pinangyarihan at ito nakikoordinate na lang po tayo sa LGU ng Tayug nang sa ganun ma-review po namin lahat. Naglaan ng pabuya ang may-ari ng shop sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon upang mahuli ang mga suspect. Nanawagan ang pulisya sa mga may-ari ng establishmento na higpitan pa ang kanilang pagbabantay upang hindi mabiktima ng kawatan. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Naglalakad ang dalawang estudyanteng yan sa gilid ng kalsada sa Bana, Ilocos Norte. Nang biglang dumaan ang isang SUV at nabundol ang isa sa kanila. Napaikot at nadapa pa ang biktima. Agad naman siyang tinulungang makatayo ng kanyang kasamahan. Hindi huminto ang driver ng SUV. Ayon sa pulisya, natuntun na nila ang driver nito base sa nakuhang CCTV footage sa lugar. Nakatakdang mag-usap ang driver at pamilya ng nabangga. 5 taong gulang na batang lalaki nalunod sa Binday Dam sa San Fabian, Pangasinan. Yan at iba pang balita sa report. Huminga ako ng pasensya kasi hindi ko siya nailigtas. Hindi na napigilan ni Nanay Virgie ang maiyak dahil sa pagkalunod ng 5 taong gulang na anak na si Prince Khalid sa Binday Dam sa San Fabian, Pangasinan noong March 30. Di raw inaasahan ni Virgie ang pangyayari matapos iwan lang saglit ang anak na naglalaro sa mababaw na bahagi ng dam. Meron pong kasama yung pamangkin ko po. Kaso po nung kinuha ko na po yung cellphone ko, dun na namin napansin na parang wala na dun sa pinagliliguan niya. Hinala ng ina ng bata, maaaring nadulas ang anak habang naglalaro. May nakita raw kasing bukol sa likod ng kanyang ulo. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng bata. Nagagraduate na sana sa daycare nitong April 22. Samantala, ang simpleng pamamaalam ng 64 anyos na si Josefina Baga para lang sana maglakad-lakad sa tabing dagat sa bahagi ng barangay ni Baloy Magliba sa San Fabian, Pangasinan, nauwi sa insidente. Natagpuan siyang nakaratay sa dalampasigan bandang 1:00 ng hapon noong Lunes. Kwento ng kapatid ng biktima, 8:00 ng umaga nagpaalam ang kanyang kapatid na pupunta sa dagat pero hindi na siya nakabalik. Ay maglakad-lakad lang ako sa baybay. Yun lang ang sinabi niya sa akin. Tapos sandali lang ako, kakain ako mamaya pagdating ko. Hinala ng pamilya, inatake ang biktima dahil nakararanas siya ng hypertension. Pag may mga kasama tayong minor, sana wag nating iwanan ng kahit saglit man lang na Dahil sa init ng panahon, sana po ay wag na nating hayaan yung mga nating senior citizen. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Sapat ang power supply at dapat magkasa ng repair at maintenance ang mga power plant ayon sa Department of Energy. May ulat si Glam Caligdan Dizon. Kahit pa tumataas ng 20% ang konsumo ng mga tao ngayong tag-init, tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente. Kaya rin daw ibigay ng mga power grid ang demand. Pero sabi ng DOE, may mga biglaang aberya pa rin dapat daw paghandaan. Sinabihan na raw nila ang mga planta ng kuryente na mag-repair o maintenance work na ngayon bago ang peak demand ngayong tag-init. Nitong weekend lang, 2 malalaking natural gas power plants sa Luzon ang nag-shutdown para mag-repair. Hindi naman daw ito nakaapekto sa supply. Sa kasalukuyan po, from 1,300 lang po yung naibibigay ng ating planta na galing sa natural gas. Sa Mayo 15, inaasahan po natin na madaragdagan pa yon at magiging 2,500 megawatts na po ang kayang isupply ng gas natin para mapatakbo po ng kompleto ang ating planta. Ipinag-utos din ng DOE sa mga planta na full capacity dapat ang kanilang power generation.
para hindi maulit ang mga yellow at red alert sa power supply noong isang taon. May mga simulation daw ang DOE kasama ang PAG-ASA para matukoy ang demand ng kuryente sa mga lugar depende sa heat index at dami ng kumukonsumo ng kuryente. Kahalip po na mag-rely lang tayo doon sa ating peak demand forecast, inihalo na po natin yung magiging epekto ng mainit na kapaligiran. Kung kaya't itinaas na po natin yung antas ng ating peak demand projection para po maturugan na naman ang ating supply. Nagsagawa na rin ng simulation kasama naman ang COMELEC para handa sa eleksyon sa Mayo. Wala pong magko-conduct ng preventive or repair and maintenance program at least 1 week before and 1 week after the election. Ang lahat po ng planta natin ng kuryente ay dapat handang magbigay to the full capacity po ng kanilang mga planta. Ganon din po sa ating transmission and distribution system. Glam Calicdan, Dizon, 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Yan ang kuha sa mga huling sandali na nakatayo pa ang Sky Villa Condominium sa Mandalay, Myanmar nang tumama roon ang magnitude 7.7 na lindol nitong March 28. Unti-unti nagbagsakan ng ilang bahagi ng gusali habang nilalamon ang paligid ng makapal na alikabok. Sa nasabing condominium, tumutuloy ang 4 na Pilipino na ngayon nawawala matapos ang lindol. Hindi pa rin sila nahahanap. Patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad sa iba't ibang bahagi ng Myanmar. Kasama sa mga tumutulong sa search and rescue efforts, ang mga ipinadalang humanitarian team ng Pilipinas. Abot na sa mahigit 2,800 ang naitalang patay sa lindol. Umabot na raw sa 34 ang report tungkol sa vote buying at vote selling ang natanggap ng Commission on Elections. Sabi ng komisyon, posibleng mas malaki pa ang aktwal na insidente dahil hindi naman nagsusumbong ang lahat. Ayon kay COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr., Metro Manila ang sentro ng vote buying o kung saan may pinakamaraming nagsusumbong. Sunod naman ang Calabarzon. Kung kada probinsya, pinakamaraming insidente raw ng vote buying sa Palawan, Abra at Camarines Sur. Binabantayan din ng COMELEC ang posibleng pag-abuso sa pondo ng bayan tulad ng pamimigay ng ayuda. Mahigit 5,000 kabahayan ilang oras na nawalan ng supply ng kuryente matapos mabangga ng pick-up ang poste ng kuryente. Silipin sa report. Kalbaryo para sa mga residente ng Barangay Gagasangan sa Mangaldan, Pangasinan ang biglaang kawalan ng supply ng kuryente ngayong napakainit ang panahon. Kaya ang mga bata at senior citizen sumilong muna sa labas ng bahay para kahit papaano raw ay mapreskuhan sila. Ay, kawawa yung mga bata pa hindi pa ginawa yung poste. Kaya pakiramdam ngayon, mama? Ay, mainit. Mag-alas 5 ng madaling araw nang mawala ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng mga barangay ng Gagasangan, Amansabin at Alitaya. Nasa mahigit 5,000 kabahayan ang apektado ngayon ng kawalan ng supply ng kuryente matapos na mabangga ng isang pick-up ang poste ng kuryente dito nga sa bahagi ng Barangay Gagasangan. Ongoing ang ginagawang pag-aayos ng Sinpelco sa nasirang poste, inililipat yung mga linya ng kuryente sa konkreto na poste. Inilipat sa konkretong poste ang mga apektadong linya ng kuryente na nakakabit sa nasirang poste. Inantay lang po namin yung boom truck na dumating. Dala po yung poste na siyempre nasira po yung tapos ililipat po natin yung primary line. Kasi nag-isolate po tayo sa may Amansabina,
going onward dito sa may papuntang Gagasangan. Bandang alas 12 ng tanghali kanina, naibalik ang supply ng kuryente sa bahagi ng Gagasangan, Alitay at Aman Sabina. Humihingi ng pangunawang pamunuan ng Senpelco sa mga naapektuhang residente. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Senpelco kung maghahain ng reklamo laban sa driver ng pick-up na bumangga sa poste ng kuryente. Wala pang pahayag ang driver ng pick-up na nakabangga sa poste ng kuryente. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Iba't ibang sakit sa balat na pwedeng makuha dahil sa pagkabilad sa araw, ibinabala ng Health Authority. Sundan sa report. Pasado alas 11 kaninang umaga, kasagsagan ng init, todo kayod sa trabaho si EJ, isang delivery rider. Bukod sa kanyang suot na damit, wala na siyang ibang proteksyon mula sa init ng araw. Babad sa araw ang kanyang balat. Wala po. Talagang ganito lang po ako mag-duty. Tubig lang? Tubig lang po. Ayon sa eksperto, masama sa balat ang sobrang pagkababad sa araw. Pag umabot ng 44 degrees, yun yung nagkukos na ng burn sa balat. Doon mo na feel talaga yung init. Na kung minsan nagkakaroon pa ng, syempre una, mahapde, tapos medyo magiging dark brown. After a while, nagkakaroon ng pamamalat. Bukod sa sunburn, ibinabala rin ni Doc Van na posibleng magdulot ng heat rashes o bungang araw ang matagal na pagkaka-expose ng balat sa araw. Magiging tuyo ang balat at makati, mangingitim, at pag kinamot, posibleng mauwi sa bacterial infection. Posible rin daw na magkakaroon ng pekas sa balat at ang pinakamasamang mangyari, posibleng mauwi sa cancer. Pero may mga paraan naman daw upang maiwasan ito. Pinakamainam na riyan ay ang hindi paglabas sa mga oras na tirik ang araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pero kung hindi naman maiwasan na lumabas, maglagay po tayo ng mga sunscreen or sunblock. Nakakatulong po yon. 30 minutes to 1 hour before sun exposure. Si Mariel na isang nurse, hindi raw niya maiwasan ma-expose sa araw tuwing pumapasok sa trabaho. Ang ginagawa ko bago pumasok sa work, nagpapahid ako ng sunblock. Tapos pag expose naman sa araw, every 2 hours, nagpapahid ulit ako. Kung hindi naman daw expose sa araw, pwedeng magpahid ng sunscreen o sunblock kada 4 na oras. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, kung maraming lugar ang makakaranas ng mainit na panahon, may ilang lugar din na posibleng ulanin. Northeasterly wind flow at easterlies ang iiral sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang northeasterly wind flow ay iba pa sa dating hanging amihan at mas mahina ang epekto. Ang easterlies ay mainit at maalinsangang hangin sa karagatang Pasipiko. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa northern at central Luzon. Malalakas ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Cagayan at Isabela. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, sama-sama nating sulitin ang tag-init kasama ang inyong mga paboritong Kapuso Stars sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta. All out na maghahatid ng sorpresa ang cast ng Slay na sila Julian San Jose, Isabel Ortega, Hil Cuerva, Jay Ortega at Derek Monasterio. Makikisaya rin dyan ang sparkle artists na sila Rocco Nasino, John Rex at Chloe Redondo. Hosted by Pepita Curtis. Sa April 6 na yan, Linggo, 6 p.m. sa Capitol Beach Park, Lingayen, Pangasinan. Ang Kapuso Fiesta ay bahagi ng pagdiriwang ng Pistay Dayat 2025. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Nasa 680,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa search warrant operation ng PIDEA at PNP sa Dagupan City pasado alas 4 kaninang madaling araw. Kinilala ni PIDEA Regional Director Joel Plaza ang sospek
na si alias Elton, 34 anyos, residente ng Barangay Bunuan, Bukig. Kabilang siya sa mga regional target listed drug personality ng mga otoridad. Umabot sa 60 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa operasyon. Tumitimbang ng humigit kumulang 100 gramo. Nakuha rin sa suspect at sa operasyon ng isang box na naglalaman ng foil strips at ilang pakete na naglalaman ng shabu residue. Maharap sa karampatang kaso ang suspect na nakapiit ngayon sa PIDEA Provincial Office Jail Facility at wala siyang pahayag. Mga kapuso, sa Bangaldan, naku, maganda po dahil may mahaba-habang power interruption dyan sa darating na weekend, Linggo, April 6. Makakaranas ng 12 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang buong bayan ng Bangaldan. Magsisimula ang power interruption mula alas 6 ng umaga at magtatagal hanggang alas 6 ng gabi. Ito upang bigyang daan ang maintenance activity na isasagawa sa San Manuel Calasiao 69 kV line. Bahagi umano ito ng paghahanda para sa May 2025 national midterm elections. 16 na text blaster equipment na ginagamit umano sa pang-scam na kumpiska sa Tarlac. Tutukan sa report. 16 na text blaster equipment ang nasamsam sa entrapment operation ng Anti-Cybercrime Group ng PNP sa Burgos Street, Barangay Poblacion Norte, Paniki, Tarlac. Arestado sa operasyon ang lalaking 28 anyos, residente ng Paniki, Tarlac. Nahuli ang suspect na nagbebenta ng ipinagbabawal na SIM-based text blasters o International Mobile Subscriber Identity Catchers sa pamamagitan ng online platforms. Ayon sa mga eksperto, ang mga nakumpiskang IMSI catchers ay illegal na ginagamit bilang text blasting devices na kadalasang ginagamit sa mga scamming activity. Ang isang module, 32 yung SIM card. Okay? 32 yung SIM card. Now, each SIM card can send as many as cellular number. Ayon sa mga otoridad, bawat text blaster machine ay may halagang higit 100,000 pesos at may kakayahang gumamit ng 32 SIM cards upang makapenetrate sa mahigit 600 mobile numbers. Iniimbestigahan na rin kung ang mga nakumpiskang text blaster machine ay may koneksyon sa dalawang Philippine offshore gaming operator hubs sa Tarlac at Porac na sinalakay ng mga otoridad nitong nakaraang taon. And we suspect these are not brand new, no? Mukhang residue siya ng mga ibang Pogo centers na nagsara na. At ito'y mukhang mga spare nila. So ginagamit naman nila sa ibang paraan. And we want to stop this. CJ Torida, One North, Central Luzon. Nagagandahang bonsai ibinida ng isang tinaguriang bonsai master na tubong Calasiao, Pangasinan. Tunghayan sa report. Palawan-inspired bonsai, meron ding Malamarawi Siege, Palete Drive-inspired at meron namang tila kagubatan ng dating. Ilan lamang yan sa mga obrang bonsai ni Randy Ligaspi mula Calasiao, Pangasinan. Ang simpleng interes nito sa paghahalaman, mas lumalim at isa na sa mga pinagkakakitaan niya ngayon ang bonsai plants. Pagka gagawin mo ito na business, maganda rin. Kaya lang, it takes time kasi hindi mo kaagad magagawang magiging maganda kaagad yung bonsai mo kasi kailangan mo pa siyang kumpletuhin mga sanga gaya nito. Iba yung pasensya at kasipagan daw ang susi kung nais mong pasukin ang business sa pagbubonsai. Diyan nasusubukan yung patience ng isang nag-aalaga. Kasi hindi mo pwedeng pilitin yung isang halaman na magbigay kaagad sa sayo ng mga dahon. Taong 2005 nang nagsimula si Randy sa pagbubonsai at ngayon nagiging therapy na rin niya ang pag-aalaga ng mga bonsai. Low maintenance raw ang pag-aalaga ng bonsai pero kung effort ang pag-uusapan, abay kailangang ibuhos ang lahat. Dito parang na-express mo yung lahat ng gusto mong ilabas sa halaman kasi yung halaman sabay mo siya na habang nagkakaedad.
Nakikilala na rin si Randy ng ilang grupo ng bonsai enthusiasts sa bansa. Nakapag-uwi na rin ito ng karangalan at pagkilala mula sa iba't ibang bonsai exhibit na isinasagawa sa bansa. Naniniwala si Randy na gaya ng mga tao ay gayon din ang mga halamang bonsai na nangangailangan ng pagkalinga. Ika nga nila, kung ano ang itinanim ay siya rin ang aanihin. Kasama si Ron Tanyedo, Glam Calicdam Dizon, One North Central Luzon. Atraksyon ngayon ang rice terraces sa Barangay Kabuaan, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Sa drone video, kitang-kita ang berdeng hagdang palayan. May mga puno at bahay pa sa tuktok ng burol. Unti-unti nang lumalawak ang rice terraces. Tiyak daw na marerelax ang sinuman kapag nasilayan ang tanawin at feel na feel ang buhay probinsya. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.